Magkahawak kamay na nilisan ng dalawa ang pinagtataguan. Patuloy lang sila sa pagtakbo hanggang sa nakarating sila sa may highway. Ngunit bago pa sila makatawid sa may kabilang kalsada, biglang umalingaw-ngaw ang isang putok. Naging mabalasik ang tinging ipinukol nito kay Don Milio. Sinugod niya si Don Milio na panay ang tawa sa nakitang sitwasyon nila ni Baseya. Pinaputukan silim ng mga ito habang tarantang nagtatago si Baseya sa batuhan. Tinakasan ng magkasintahan si Don Milio nang malaman ni Baseya na isasama siya nito sa Amerika. Parehong tutol ang dalawang partido sa pag-iibigan nilang dalawa, partikular na sa tiyuhin ni Baseya na siyang tumatayong ama sa kanya. Maliwanag ang buwan na siyang tumatanglaw sa kanilang dinadaanan. Lakad-takbo ang ginagawa ng dalawa patungo sa kaduluduluhan ng gubat. Ang mga galos na natamo ay hindi nila ininda. Ang mahalaga, matakasan nila ang mga humahabol sa kanila. Bago nilisan ni Lim ang kanilang tahanan, ay nagkaroon sila ng matinding sagutan ng mga aswang na nag-alaga sa kanya. Sa kabila ng mahigpit na pagtutol ng mga ito sa relasyon niya kay Baseya, mas nanaig pa rin ang kanilang pag-unawa. Pinayagan siya ng mga ito na lisanin ang kanyang naging tahanan sa kondisyon na sasama ang mga ito upang siguraduhin na ligtas silang makakarating ni Baseya sa isla. Pumayag na lang siya kahit ayaw na sana niyang madamay pa ang mga ito. Pagdating nila sa mansyon, agad silang tinampangan ng mga tauhan ni Don. "Sige na, umalis na kayo ni Baseya anak. Kami na ang bahala rito. Susundan namin kayo kapag okay na dito." Wika ng ina-inahan ni Lim. Dumaloy ang luha ng dalawa na nilisan ang mansyon. "Lim, magpahinga muna tayo kahit sandali. Masyado nang masakit ang mga paa ko sa kakatakbo." Nilingon niya ang kasintahan na namumutla. Naririnig niya ang malakas na tahip ng dibdib nito. Ayaw man niya pero kailangang makapagpahinga kahit sandali ang kanyang nobya. Magkaiba ang stamina nilang dalawa dahil aswang siya at normal na tao ang kanyang nobya. "Sige, pero sandali lang dahil baka maabutan nila tayo. Maupo ka muna dito sa ugat ng kahoy at magmamatsyag ako sa paligid." "Salamat, Lim." Isang tipid ng ngiti ang isinukli ko sa kanya. Nagmanman siya sa paligid habang nagpapahinga si Baseya. Ilang segundo pa lang silang nagpapahinga nang makarinig ng mga yabag si Lim. "Kayong dalawa sa kaliwa, kami naman sa kanan. Kailangan nating mahanap si Ma'am Baseya, pati ang halimaw na si Lim. Malaki din ang pabuyang makukuha natin mula kay Don Milio, kaya walang uuwi hanggat hindi natin sila mahanap." Bulyaw ng leader sa mga kasama. Narinig lahat ni Lim ang pag-uusap ng mga ito. Bumalik siya sa pinag-iwanan niya kay Baseya. Marahan niyang ginising ang kakaidlip lang na dalaga. "Kailangan na nating umalis. Nandito ng mga tauhan ng tiyuhin mo. May mga naririnig na rin akong malalakas na pagaspas. Kaya mo na bang tumakbo?" "Medyo masakit pa ang mga paa ko pero tingin ko kaya ko na." "Huwag kang mag-alala. Aalalayan kita kapag hindi mo na kaya." Magkahawak kamay na nilisan ng dalawa ang pinagtataguan. Patuloy lang sila sa pagtakbo hanggang sa nakarating sila sa may highway. Ngunit bago pa sila makatawid sa may kabilang kalsada, biglang umalingaw-ngaw ang isang putok. Natigilan ang dalawa sa pagtakbo. Nagpakiramdaman hanggang sa unti-unting natumba si Baseya. Naging maagap naman si Lim upang masalo ang nobya. Umiiyak habang kalong ang kasintahan na nahihirapan sa paghinga. May nakapa siyang basa sa likuran ni Baseya. Nanginginig si Lim nang makita ang pulang likido mula sa likod ng nobya. Napasigaw siya nang mapagtanto na tinamaan ng bala ang kasintahan. Muling umalingaw-ngaw ang dalawang putok. Sa pagkakataong ito, sa kanya na pinatama ng tauhan ni Don Milio, ngunit hindi nakatago sa katawan ni Lim ang dalawang bala. Nanggagalaiti siya sa galit. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ng mga tauhan ng Don.
Nag-iba din ang itsura nito sa katinubuan ng pakpak. Pinagkakalmot niya ang mga tauhan nito hanggang sa mabutas ang tiyan nila. Dinukot niya rin ang mga puso nito at walang awang ginilitan niya sa leeg gamit ang matutulis na mga kuko. Nagmamakaawa ang leader sa kanya, subalit mas lalong nagbabaga ang mga mata ni Lim sa galit. Hindi naman ito magkamayaw sa pag-iwas, ngunit desidido si Lim na pahirapan siya. Kinagat niya ang braso at leeg nito na naging sanhi ng kamatayan ng lider. Mas masahol pa kayo kaysa sa aming mga aswang. Dinuroan niya ang mga walang buhay na tauhan ni Don Milio. Muli na naman niyang narinig ang mga pagaspas at sa pagkakataong ito, pahina ng pahina ang tunog. Ibig sabihin, malapit lang ang mga ito. Nagmamadaling pinuntahan niya ang nakahandusay na dalaga at kinarga. Lumipad siya paitaas na kalong ang babaeng minamahal. Ngumiti si Baseya nang makita si Lim. Maraming beses na niyang nakita ang anyo ng pagiging aswang nito, subalit ni minsan hindi siya natatakot kay Lim. Lumapag ang binata sa isang isla. Maingat niyang inihiga sa lupa si Baseya. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso sa nakitang paghihirap nito. Hinawakan ng dalaga ang nanlulumong mukha ng nobyo. Lim. Suminghap ito, halata na pilit na nilalabanan si kamatayan. Huwag mo akong alalahanin. Masaya akong minahal mo ako kahit paikli lang ang panahong nagkasama tayo. Mahal na mahal kita at ito ang babaunin ko sa kabilang buhay. Umiiyak na usal nito hanggang sa pumikit ang mga mata ni Baseya at lumupaypay ang mga kamay. Dumagundong ang kulog sa kalangitan at tila nakidalamhati ang kalangitan sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Napahagulgul si Lim nang maibuga ni Baseya ang huling hininga at pumikit ang mga mata nito. Inilabas ni Lim ang mga pangil at kinagat ang leeg ng nobya. Nag-usal siya ng isang orasyon upang muling mabuhay ang kasintahan. Ilang sandali at iminulat nito ang mga mata, ngunit may kakaiba na sa dalaga. Namumula ang mga mata nito. Tinubuan ito ng mga pangil at pati ang mga kuko ay naging matulis. Ang hininga ay tila hinihingal. Kinagat ni Lim ang sariling kamay upang sugatan. Pinatakan niya ng dugo ang bibig ni Baseya na malugod naman itong tinanggap. Patawad, mahal ko, ngunit hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Nginitian siya ni Baseya at hinaplos ang kanyang muka. Inakay niya patayo ang nobya dahil nangihina pa ito. Kailangan makahanap si Lim kahit hayop upang may maipantawid sa gutom na si Baseya. Pumasok sila sa kakahuyan. Nagbabaka sakaling may mga mabiktima. Ngunit wala silang nakita kahit isang tao sa lugar. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa makita sila ng baboy ramo. Pinaupo niya muna si Baseya sa isang bato, saka agad niyang sinugaban ang hayop. Hindi ito makapanlaban dahil pinilipit ni Lim ang leeg nito. Ibinigay niya ito sa nobya na nakamasid lang sa kanyang ginawa. Walang pag-aalinlangang tinanggap naman nito ang walang buhay na hayop. Sarap na sarap siya habang nilalantakan ang mga laman loob ng baboy ramo at iniinom ang dugo nito. Pinagsawa niya ang sarili sa pagkain sa hilaw na karne. Gumawa ng maliit na kubo si Lim gamit ang mga natumbang kahoy at mga talahib. Naglagay din siya ng bakod na lagpas sa taas ng kubo at pinagdikit-dikit niya ito. Ang talahib naman ang nagsisilbing bubong nila. Nagganda sugat-sugot pa ang mga kamay ni Lim dahil wala siyang ginamit na kutsilyo. Tanging sila lang ang nakatira sa isla. Ikinatuwa nila ito dahil malayo sila sa gulo. Tuwing sasapit ang gabi, sabay silang nambibiktima ng mga hayop ni Baseya. Ganito umiikot ang kanilang pamumuhay. Masaya kahit sila lang dalawa ang nasa isla, subalit lahat ng magandang nangyari sa magkasintahan ay panandalian lang pala. Sa mansyon ni Don Milio. Napakawala niyong kwenta. Sayang lang ang perang ibinayad ko sa inyo. Binigyan ko kayo ng 1 linggong palugit. Kapag hindi nyo pa nahanap si Baseya at ang buwisit na aswang na yon, kayo ang malilintikan sa akin. Wala pang 1 linggo. Tiyak na mahanap na po namin ang anak-anakan nyo, pati ang aswang, Don Milio. Huwag kang puro salita, Benido.
gawin mo at ng mga pulpul mo mga tauhan. Hala, alis at huwag kayong bumalik nang walang magandang ibabalita. Nilisan na ng mga tauhan ni Don Milio ang opisina. Nagngingit-ngit pa rin siya sa galit. Ibinato niya ang hawak na wine glass sa dingding. Bumagsak ang isang picture frame, katabi ng wine glass na nabasag din. Pinulot niya ang picture frame at bumalik sa swivel chair. Natatawa siya habang pinagmamasdan ng isang larawan. Manang-mana talaga sa'yo ang katigasan ng ulo ng anak mo, kuya. Ngunit tinitiyak ko sa'yo, mahanap ko ang anak mo at siya ang magbabayad sa lahat ng kasalanan mo sa akin. Pahihirapan ko siya hanggang hilingin niya ang kamatayan. At ang ampon mong silim, bonus na lang siya. Alam mo bang dapat kay Baseyo ko sana ipapamana ang batong itim, subalit inagaw ito ng pakialamero mong ampon. Sa hindi niya pag-iisip, inakala niyang candy, tapos ayun, kinain. Kung hindi dahil kay Lim, na ipaghiganti ko na sana ang anak ko na pinaslang mo. Oo, aswang ang lahi ng asawa ko, kaya isang aswang din ang anak ko. Pero wala kang karapatang patayin siya. Nandun ako ng mga oras na sinaksak mo sa dibdib ang anak ko. Pinagmamasdan ka habang panay ang sigaw mo ng halimaw. Nilalaro lang niya ang anak mo at wala talaga siyang balak kainin si Baseya. At nang dahil sa pangyayaring iyon, tinugis kami ng mga tao kaya namatay ang asawa ko. Balak ko sanang balikan ka at ipalasap ang naranasan ko, ngunit nabalitaan kong patay ka na. Sayang talaga, pero buhay naman ang anak mo, kaya siya na lang ang tatanggap sa galit ko. Nagpakawala ng isang halakhak si Don Milio habang nag-uuyam na pinagmamasdan ang larawan ng namayapang kapatid. Natapos na rin ni Baseya ang paglalaban ng mga damit. May nakita kasi silang dalawang maleta na dinagsa sa baybaying bahagi. Dahil hindi nilang magawang makalapit sa dagat, kumuha na lang ng isang patpat si Lim upang gamiting pangsungkit sa maleta. Tuwang-tuwa sila nang mabuksan ito at tumambad ang maraming damit. Napangiti siya nang makita ang mga sabon. Walang kamalay-malay ang dalawa na natuntun na pala sila ng mga tauhan ni Don Milio. Inireport agad ng bagong leader kay Don Milio ang kinaroroonan ni Baseya at Lim. Kinagabihan, handa na ang magkasintahan na magpalit ng anyo upang maghanap ng hayop sa kakahuyan. Sandali lang sila doon dahil agad silang nakahuli ng hayop. Masaya nilang pinagsaluhan ni Lim ang hayop nang bigla silang nakarinig ng palakpak. Lumingon si Baseya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang masilayan ang tiyuhin kasama ang mga tauhan nito. Tinutukan sila ng mga baril. Napasiksik siya kay Lim na noon ay nagkakalaitin na ang ngipin sa galit. Isa ka rin palang aswang, mahal kong pamangkin. Hindi ko inakala na si Lim pala ang tutupad sa matagal ko nang pinapangarap. Ngayon, nakakasiguro ako na naghihinagpis na ang iyong ama sa aking tagumpay. Sayang hindi niya ito nasaksihan. Anong kailangan mo? Hindi pa ba sapat na ginawa mo kong halimaw? Ano pa ba ang kailangan mo sa amin? Tahimik kaming namumuhay ni Baseya dito. Wala kaming pininsalang tao. Kung may halimaw man, ikaw yun dahil mas masahol pa ang ugali mo sa amin. Relax, kalmahan mo lang. Nandito lang naman ako para ihatid ang regalo ko sa inyo. Lalo na sa'yo, Lim. Sige na, kunin nyo ang regalo ko sa kanila. Wika nito sa kanyang mga tauhan. Tumalima agad ang mga ito. Pasa ng dalawang tauhan ng Don ang isang malaking karton. Inilapag nito sa lupa ang dala sa kabinuksan. Natigilan ang magkasintahan nang makita ang dalawang bangkay. Bigla itong nagwala sa galit nang makita ang palatandaan ng mga kinikilalang mga magulang. Napasigaw sa sobrang galit si Lim na labis na nagpagulat sa Don at sa mga tauhan nito. Maging si Baseya ay nagulat din sa nakitang kakaibang galit nito. Naging mabalasik ang tinging ipinukol nito kay Don Milio. Sinugod niya si Don Milio na panay ang tawa sa nakitang sitwasyon nila ni Baseya. Pinaputukan si Lim ng mga ito habang tarantang nagtatago si Baseya sa batuhan. Bawat mahawakan ni Lim ay kanyang inihahagis. Madami ang tauhan ni Don Milio, subalit mabangis naman si Lim. Mas lalong nag-uumapaw ang galit niya nang makita na isa sa mga tauhan ng Don ay hila-hila ang buhok ng nobya. Ngunit tulad niya, naging mabangis din ito nang isiniwalat ni Don Milio ang katotohanan tungkol sa balak sana nitong pagpapahirap sa kanya.
Gamit ang matutulis na kuko, dinukot ni Baseya ang puso ng lalaki na humila sa kanyang buhok. Napatumba nila ang mga tauhan nito hanggang si Don Milio na lang ang natira. Nakadama na ito ng takot nang makita na patay na lahat ang kanyang mga tauhan. Hindi ininda ni Lim ang sugat na sanhi ng bala na tumama sa kanyang tagiliran. Nakaalalay naman sa kanya si Baseya na nanggagalaiti sa galit na nakamasid sa tiyuhin. Naglakad sila palapit dito habang patuloy naman sa pag-atras ang Don. Nagsusumamo na huwag siyang patayin at hindi na siya manggugulo. Alam ng magkasintahan na hindi marunong tumupad sa usapan ng Don. Sabay na sinugod nila si Don Milio. Nakalitaw ang kanilang mga pangil, nagkulay pula ang kanilang mga mata. Walang habas siyang pinagkakagat ng magkasintahan hanggang sa malagutan siya ng hininga. Patawad, sambit ng Don sa dalawang aswang habang pinaglalantakan ng mga ito ang kanyang mga laman loob. Ininom din ang kanyang dugo hanggang sa nagdilim na sa kanya ang lahat. Tapos na mahal ko, wala nang hadlang sa atin. Isang tango ang ibinigay ni Baseya sa kasintahan. Ngayon, magiging ganap na tahimik na ang kanilang pamumuhay.